1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Monday. So, happy Monday sa ating lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, ito nga, pinag-uusapan ngayon sa social media. Dahil si Mr. Nawat nagsalita, very disappointed daw sa pag-host ni Danilo Carrera. Dahil ang laki daw ng binayad neto sa kanya. Anong chika mo dito, Mama Samuel? Ang chika ko dyan, hindi ko pa napapanood yung interview ni Papa Nawat kung totoo man yun. Pero kung totoo man yun, nakakaloka. At naiintindihan ko kung bakit disappointed siya kung sakali man totoo ang sinasabi na bayad nga daw to na mahigit milyon. So ako, para sa akin, syempre, kapag nagbayad ka sa isang host ng malaki, syempre, nag-e-expect ka. At ang pagkakaintindi ko din, siya lang din mag-isa na mag-host nung gabing yon. Pero dahil nga, andiyan si Emma Tiglao at saka si Michelle D. So nagulat din ako na parang host din pala sa Coronation. Akala ko pang one night lang. Ayun. Yes, gwapos itong si Danilo. As in, nakita ko siya ng malapitan, nakita ko siya in person. Talaga naman sabi ko, para siyang si Superman. At ang mahal niya bilang host, di ba? Host pa lang yan, ha? So, grabe. So, ayun nga. So, ang sinasabi nga ay mag-isa lang dapat. Pero, kaya na-disappoint si Papa Nawat dahil hindi niya kayang mag-isa. So, kailangan niya ng tulong ni Emma at saka ni Michelle D. So, yon. Pero, masasabi ko naman sa kanilang tatlo ay job well done. Dahil, kamusta naman yung blend nila? So, ayun. So, pero, sabi ng ganun, kahit daw tinulungan pa daw ni Michelle at saka si Emma, etong si Danilo ay walay pa din. No? Di ba? Sana ano na lang kinuha ninyo. Sino ba to? Si Herbie? Yung host dati sa Miss Universe. O, di ba? Dapat yun yung kinuha niya. Panalo yun. O, di ba? At masaya pa. At may excitement pa. Ayun. So, eto ang sumunod natin, chika. Fatima nanood ng Miss Grand All-Stars. So, yon. So, nagulat ang lahat dahil si Fatima ay isa sa mga viewer dito sa Miss Grand All-Stars. At kung totoo man na nanood nga itong si Fatima, siguro dahil sinusuportahan niya si Miss Colombia or ang kanyang fellows candidates noon sa Miss Universe at gusto niya siguro makita kung mananalo. Or may plano siyang sumali ng MGI All-Stars pagkatapos ng Miss Universe, di ba? So, yun. So, alam niyo sa totoo lang, kung sasali itong si Fatima dito sa MGI All-Stars, sigurado ako, mananalo siya. Bakit? Kasi may botohan. So, kaya nilang magbaksak ng malaking halaga para sa kanilang laban dito sa MGI All-Stars kung sakaling gusto niya maging title. Ang tanong, sasali nga ba? O, di ba? Nakakaloka. Kayo guys, tingin ninyo, pag sumali dito si Fatima, hindi mananalo? Mananalo yan. At syempre, gusto yan ni Papa Nawat. O, di ba? Kasi Miss Universe na siya, tapos sasali siya dyan. Aba, bongga nun. Panalo yun, o, di ba? So, for sure, makakakuha yan ng, ng malaking boto. So, yun. Tapos ang
mga hurado sila Lupita Jones, sila Osmel, nakakaloka. So yun, so naloka talaga ako, no? Kung sakaling sasali, Diyos ko, tumbling siguro ang lahat. Tapos bigla siyang nanalo, eh dinaprove niya lang sa atin na talagang tunay siyang beauty queen, o, di ba? Diyos ko, Lord, nakakaloka. Anyway, so, good luck kay Fatima. At para naman sa sumunod natin, chika. Sa first day ng viewing ng MGI All-Stars ay umabot ng 12 million. Ano chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, congratulations. O, di ba? Congratulations kasi malaki. Malaki yung kinita ng ng MGI All-Stars. Kumbaga, successful. I think dahil first edition, tapos pangalawa, excited ng lahat. At in fairness naman sa production talaga ng MGI All-Stars, panalo ang binibigay nilang eksena. At hindi mo matatanggi na talagang bongga talaga ang kanilang grand opening show. Iba talaga ang MGI production mag-produce ng isang pageant. Talagang maluloka ka kasi talagang panalo yung kanilang bawat eksena. Kaya job well done, di ba? So ako happy ako dahil syempre naging successful sila at buong mundo talaga nanood sa kanila. Imagine mo, first day pa lang umabot ng 12 million o di bongga. So masaya si Papa Nawat sa successful ng first edition ng MGI All-Stars. So tingnan natin ang susunod na edition kung mapapantayan kaya ang first day na umabot ng 12 million or boboto din kaya ang mga tao katulad ng pagboto nung unang edition? So malaman natin yan. Pag nagtuloy-tuloy yan, bongga yan. Pero kasi dapat maayos niya yung production, tapos may bagong pasabog, eksena, ganap, alam mo yun. So, sabing gano'n, ano daw masasabi ko, nababahitan daw ng intriga itong MGI All-Stars sa simula pa lang daw ng first edition. Hindi naman naiiwasan yan. Lagi namang may kakambal si Mr. Nawat na intriga talaga sa mga paligid niya, di ba? So, yan, katulad niya si Lupita Jones, so, di ba? At saka si Osmel, mababa magbigay. Saka si Omar, di ba? Pinutakte. So, hindi naman naiiwasan. But parang feeling ko that is a strategy game din ng mga hurado. Parang mas mapag-usapan ang MGI All-Stars. At the end of this story, nakita naman ninyo kung sino mga pumasok, di ba? Sila-sila pa din. Oh, so, yan, ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Tarina Botes. So marami nang hinayang dahil hindi na nga daw nakatalon sa next round para sa top 5 ng MGI All-Stars. Tingin mo, Mama Sam, deserve nga ba niya dapat sa top 5 na posisyon dito sa MGI All-Stars? And then, sabing ganon, dapat daw sumali sa Miss Universe Thailand. Etong si Tarina Botes dahil pang Miss Universe daw ang beauty. So anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, hello, Tarina. Okay? Si Tarina Botes, yung syempre during competition, doon sa top 10, tapos binigyan sila ng score, I think good job. Kasi di ba parang ang nakuha ni Tarina ay 10, 10, 10, 10, 10, 10. As almost perfect 10 sa lahat ng orado. Parang hindi pala, meron pala nagbigay sa kanya ng 7. Oho, parang binabaan yata siya ng ni Lupita Jones din. So yun, basta may isang hurado na parang ang baba ng bigay sa kanya. Pero para sa akin, ang perfect ng score niya. She's almost there na, di ba? So parang feeling ko dapat nga nandoon na siya sa nandoon na siya sa tawag dito sa top 5, ang feeling ko. Tapos ang feeling ko, hindi makakapasok si Colombia kasi si Colombia yung mababang score na nakuha sa mga hurado na nasupresa tayong lahat. Kumpara yung score ni Tarina, talagang angat talaga. Pero na-surprise din ako dahil si Colombia ang nakapasok sa top 5, tapos si Tarina ang hindi. Sabing ganun, bumaksak daw si Tarina sa voting system. Kaya maraming naloka kasi pagbaksak niya doon sa voting system ay hindi nakatulong para may angat pa ang laban niya dito sa top 5. Pero etong si Colombia, pasok sa banga. Di ba? So kung iisipin mo, nakakaloka talaga bakit si Colombia nakarating sa dulo. Oo. Kasi sabing ganon, dahil daw sa boto. So sa madaling salita, strategy game to ng mga hurado para mapansin talaga ang tunay na laban ng kandidata. So, kung bibigyan nila ng perfect score si Colombia, parang ang mangyayari, hindi na sila hahatak sa boto. Parang okay lang.
kasi mataas naman yung score. Pero, ang feeling ko, strategy game siya ng hurado para mas tignan nila kung lalakas nga ba ang business side ni Colombia sa competition. And then doon naman nadali itong syempre, si Tarina na parang wala pala siyang market pagdating sa business side kasi hindi siya nasuportahan sa pagboto. Kaya yun, nakakalungkot. Nalungkot ako dahil deserve niya sana ang top 5 pero nawala siya sa eksena. Pero eto nga, sabi ganun, sumali daw ng Miss Universe Thailand. So ako para sa akin, why not? Kung kaya niya, kung prepared siya, 'di ba? Total payat naman na siya ngayon, tapos beauty niya okay naman. So why not mag-join siya, magtuloy-tuloy siya dun sa Miss Universe Thailand kasi parang feeling ko okay na kandidata siya for the Miss Universe. So yon, at parang feeling ko malakas si Tarina Botes kung sasali siya sa Miss Universe, 'di ba? So yon. So ako, wala namang problema. Maganda na yung pangalan ni Tarina kasi kung profile ang pag-uusapan, dati siyang Miss World o Miss World Thailand. Pero hindi siya pumasok sa semifinals. And then, ayun, so try niya yung universe. Ngayon nag-MGI All-Star siya, so try niya yung universe. And then tignan natin kung mananalo siya sa Miss Universe Thailand. Abangan natin, medyo exciting to. Kasi parang feeling ko, ang backup niya, Miss Universe Thailand kung hindi siya nanalo ng MGI All-Stars. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, si Lupita Jones. NBR na daw kay Gasidi Ganado. So, nakakaloka naman yung NBR na. So, walang ganon. Hindi naman siya NBR na. Sinabi niya lang dun sa live niya, from the beginning daw, hindi na daw niya nagustuhan ang atake ni Gasidi Ganados. Pagkatapos, dun daw yun sa closed door interview. Sa bagay kasi sa closed door interview, mapi-face to face mo yung mga candidates. And then, ayun, so parang feeling ko yung pag-iyak ni Gasini doon na nag-breakdown, hindi niya talaga nagustuhan yon. Ayun yung isa sa mga rason siguro na feeling ko kaya ayaw niya kay Gasini kasi parang ang feeling, ang dating siguro sa kanya ay drama o yung mga tipong ganon, di ba? So ako, para sa akin ay wala naman akong kiber na kung ano yung sinasabi ni Lupita dahil para sa akin, pasok pa rin sa top 5 si Gasini, di ba? So yon. So kumbaga parang hindi naman nakaapekto yung pag-ayaw niya kay Gasini. At in fairness naman sa kanya, medyo maganda pa rin naman yung score na binibigay niya. Nakakakuha si Gasini sa kanya ng 5, so half to 10. Kung iisipin mo, okay na yon, pasado, di ba? At lately, nagbigay siya ng 8. So, okay pa din yon para sa akin. So, para sa akin, hindi niya man mabigyan ng 100% or 10 points, okay lang din sa akin na kung ano yung binibigay niyang score kay Gasini. Kasi parang feeling ko hindi naman naka-apekto dahil si Gasini ay patuloy pa rin nakarating sa dulo ng laban, di ba? So, yun. So, problema na ni yan, ni Lupita Jones. So, yun. So, kumbaga, parang ang sinasabi niya nga sa interview niya, dapat, ina-expect daw niya na hindi na daw makakarating si Gasini sa top 10. Ang ano niya, estimate niya, hindi makakapasok sa top 10. Pero sorry ka, nakapasok pa din sa top 10. Hindi nagtatagumpay ang masama. Tandaan niyo yan. So, yun. So, para sa akin, winner. Di ba? So, yun. Let's see in the future. At para naman sa sumunod natin, chika, walang katarungan ang laban ng mga Black Beauty sa beauty pageant dahil ito lang nakaraan ay lumaban ng Miss Universe si Miss Nigeria at naging first runner-up. And then si Cote d'Ivoire naman ay lumaban naman sa Miss Universe nung nakaraan taon kahit anong galing, especially of communication skills katulad ni Nigeria, ay naging fourth runner-up sa Miss Universe. At ito nga nakaraan, si Ghana naman, kahit anong galing sa pagsagot, ay ginawa pa rin first runner-up sa MGI All-Stars. So mamasamtigin mo, ayaw talaga nila sa mga Black Beauty. Hindi ko alam. Basta ako, para sa akin, yung laban nila ay maganda, magaling, at deserve nila ang corona. Sa totoo lang, di ba? So, yung laban ni Ghana, yung laban ni Nigeria, laban ni, tawag dito, Cote d'Ivoire. Pero kasi hindi pa rin naiiwasan yung discriminate sa kanila. At
parang nakakalungkot lang kasi kahit anong galing na ipinakita nila ay hindi pa rin sila ang pinili, di ba? So ako para sa akin ay hindi naman nabago yan sa mundo ng pageantry. Talagang hirap talaga manalo ang Black Beauty. So bihira o parang sa 10 taon isang beses, 2 beses, ganon. Pero the rest ay puro alam mo yun, kung ano pa rin yung gusto nila, white skin ang kinukuha nila. So ako naman, parang hindi pa ba tayo sanay sa ganitong laban? Ako para sa akin, naniniwala ako, kung dito man sa MGI All-Stars, ang pag-uusapan, dapat nanalo dito, syempre si Gana. Kaya lang dahil nga sa sistema ng pageant ay talagang medyo mahirap. Lilihis ang kwento. Ganon. Kasi yung mechanic ng game eh. From the start, nasabi na yun sa kanila at ayun na nga, aware sila doon. Kaya wala tayong magagawa. Gustuhin man natin manalo si Gana at declare natin na si Gana ang panalo, wala pa rin tayong magagawa kasi nasa mechanic ng games. Di ba? But, congratulations pa rin, katulad ni Nigeria, Cote d'Ivoire, at Ghana dahil napakita ninyo, hindi lang sa amin, kundi sa buong mundo, ang galing ng isang Black Beauty. Di ba? So, job well done. So, let's see in the future. Ayun yung sinasabi ni Avine. Siya, ang daming beses na siyang lumaban, sumali sa iba't ibang klase ng pageant, pero wala, hindi talaga siya pinagbibigyan manalo. Pero naniniwala siya, ang Diyos ay nakatingin at nakikita niya na mabibigyan pa rin ng opportunity ang laban niya. Diba? So, yun. So, laban lang at believe. Oo, wala naman tayong magagawa. Ganun talaga. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan din, Michelle D. Si Michelle D ay dapat bang sumali sa MGI All-Stars? Kung ako ang tatanungin ninyo, sa totoo lang, after kong makita si Michelle D, hindi. Ayoko sa kanya yung MGI All-Stars. Pwede siyang sumali, pero parang feeling ko, hindi siya para dyan sa pageant ng MGI All-Stars. Mas gusto kong sumali si Michelle D sa Miss Grand Philippines. Ayun. Tulad nga na sinabi ko, ang Miss Grand Philippines kasi, it's katulad siya ng mga pageant ng Miss Universe, Miss World, Miss International, katulad siya. So, parang 1 year yung duration ng reigning mo, tapos reyna ka, at higit sa lahat, yung title, Miss Grand Philippines. Ayun talaga yung nababagay na title para kay Michelle D. Ang Miss Grand Philippines. Kaya kung ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko siyang sumali sa Miss Grand Philippines. Bukod doon sa daladala niya na ang Pilipinas, daladala pa niya ang, kumbaga parang, kumbaga legacy. Kasi ang Miss Grand All-Stars, maganda. Pero, alam mo yun, parang, in 6 months, mawawala sa kanya. So parang okay, kasali ka lang dun sa mga winner, pero parang hindi ka, yung katulad ba na, uy, Miss Grand yan, uy, Miss Supranational yan, yung mga tipong ganon. Kaya mas gusto kong sumali si Michelle D sa Miss Grand Philippines. Pero hindi ko siya gustong sumali this year. Mas gusto kong sumali si Michelle D sa susunod na taon. Kasi kung sasali siya this year, parang masasayang. Kasi parang feeling ko hindi na maibibigay sa atin yung back to back and back. Di ba? So parang bagay siguro sa susunod na taon. So hayaan na muna natin ang ibang bansa ang makakuha ng title ng Miss Grand International. So paanuhin muna natin. Total angat naman yung age niya. So, parang feeling ko, si Michelle D sumali sa susunod na taon. Ganon! And then, syempre, pangarap ko pa rin kay Michelle D na magkaroon ng title, di ba, na Miss Grand International. Kasi yung mami niya is Miss International at siya naman ay Grand International. So, yun. Naniniwala ako na mas kayang manalo ni Michelle D dito sa Miss Grand. Sa Miss Grand International. So, much better na yung title niya ay maging Miss Grand International. Malay mo, manalo si Michelle D at maging title siya. So, nakatungtong na siya sa entablado ng MGI All-Stars. So, hindi niya na kailangan pag tumungtong doon para mag-compete. So, naging host na siya doon. Pero kung pupunta siya sa
Miss Grand. Bongga yun. So, yan. At saka, parang feeling ko magiging title siya ng Miss Grand kasi she's very grand. O, diba? So, yun. Kaya, I'm so excited kung babalik si Michelle D. At naniniwala akong mananalo siya. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.